Alright, magandang hapon na ho sa lahat natin ng mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Welcome naman sa ating panibagong video, panibagong reaction, mga ka-action, mga kakampeng. O eto na mga DDS, ano na ho ang nangyayari sa iniidolo nyo na si Sara Lostayera? Mukha yatang biglang tiklop, mukhang biglang bait si Sara Lostayera. Kinakabahan na yata ang ating Vice President na Lostayera at Lakwachera. Biglang bait ho mga ka-action. Aba, pati ako nagulat ho ako nung napanood ko ho ito mga ka-action. Hindi ako makakapaniwala kasi nasanay ho ako na magsalita ho ito ang ating Vice President na Lostayera at Lakwachera. Astig ho, mga maanghang ho. Pero ito ho mga ka-action, aminado siya dito. Anong nangyari, Vice President? Kinakabahan ka na ba? Baka dahilan dito mga ka-action. Nung nalaman niya ito or napanood niya sa balita, itong ganito. Ayan. Ano ba ang nakasulat? Marcos Jr. Ox release of Sara Duterte tax records. Kumbaga may approval kay Mr. President Bongbong Marcos na i-release itong mga tax records ni Vice President Sara Duterte na kung saan nga ho ay pinasubpi na ho ito ng impeachment court. At yan na ho ang pinaka-exciting na malaman natin ang katotohanan once na mabuksan ho yan mga ka-aksyon, mga kakampeng. At dyan na yata siguro kinakabahan itong ating Vice President kaya biglang nagbait-baitan. Wala daw ho siya problema kay PBBM. Wala daw silang away ni PBBM. Aba, hindi ako makapaniwala. Biglang bait-baitan. Eto mga ka-action, mga kakampeng. Panoorin at pakinggan muna natin ang kanyang mga sinasabi. Eto. Wala kaming away ni PBBM. Wala akong problema sa kanya bilang tao. May problema ako sa kanya bilang presidente. Dahil he's a weak leader and the country is in chaos. Not literal chaos na nagkakagulo tayo, physical chaos. Nagkakanya-kanya yung mga tao sa gobyerno. Wala nang respeto ang mga tao sa isa't isa. And that is my right as a citizen to express. So, wala kaming alitan na personal na dalawa. Baka para sa kanya, meron, pero para sa akin, wala. And whatever I say, whatever comment I have with his administration and with the government right now is my right to freedom. Narinig nyo yon mga DDS? Ano ho ang nangyari kay Vice President Sara Duterte? Ayon sa kanya ayon sa kanya, no? Wala daw sila away ni BBM at wala daw siya problema kay BBM bilang tao. May problema daw siya sa kay BBM bilang presidente kasi weak leader daw ayon kay Sara. Talaga ba? Weak leader ba si Mr. President Bongbong Marcos? Ito lang ba ang ito lang ba ang masasabi nyo, weak leader? Weak leader pa pala yung nadala ang tatay mo sa dahig, nakulong si Alice Go, naipasara ang Pogo, na kung saan ay iyan ang naging isa sa mga legacy ni Digong. Pero pagdating kay PBBM, ipinasara ang Pogo dahil nalaman na maraming krimen na nangyayari sa loob. Nakulong si Kibuloy. Nakulong si Jinggoy. Nakulong si Bong Revilla. Nakulong si Marcolita. Nakulong si Defensor. At may susunod pa na makukulong. Tapos weak leader na pala ang nagpapakulong ng may mga may mga pananagutan na paglabag sa batas. Weak leader pala 'yon.
weak leader pala yung inaksyonan yung corruption. Weak leader pala para sa yan. Kung may weak leader man dito, yung dating Pangulong Duterte, walang ginawa sa corruption, nga. Oo, walang napakulong, pero may pinalaya sa kanyang termino na kurap. O ngayon, kulong ulit. Walang kadala-dala. Diba? Oo. Yes, may nangyayari na kaguluhan ngayon sa bansa natin. Hindi naman talaga maiwasan yan. May mga krimen talaga, hindi talaga maiwasan yan. Pero ito naman ay talagang hindi ho ito pinapabayaan ng ating mga otoridad. Talagang inaaksyonan agad kapag may mga krimen na nagaganap at mabilis ang responde. Oo. Kung hindi naman ito tulad ng panahon ng tatay nyo na ipinatupad ho ang war on drugs, Diyos ko, mas matindi po yun. Oo, mas matindi po na krimen ang nangyari nung panahon ng tatay nyo kasi mahigit 30,000 ang nawalan ng buhay ng panahon ng tatay nyo. Diba? Siyang mahina. Si Digong. Oo, si Digong ang mahina kasi war on drugs kuno. Oo. Tapos yung Davao, hanggang ngayon, may nahuhuli pa rin na ganun-ganun. Sos, Maria Josep. Atikan nyo ang mga DDS, wag nyo kaming atik-atikin. Diba? Ngayon, mga ka-action, mga kakamping, masasabi nyo ba na weak leader ang Pangulo ngayon na si Mr. President Bongbong Marcos? Sus, Maria Josep. ang magsasabi lang naman yan yung mga yung mga DDS. Mga supporters ni Vice President Sara ang magsasabi na weak leader, pero para sa atin hindi weak leader. Sa totoo lang, no? Tapos sasabihin niya wala na daw respeto ang mga tao ngayon. Sos! Alam nyo, Vice President, no? Yung mga supporters nyo ang walang respeto sa totoo lang. Lalo na kay Mr. President Bongbong Marcos. Mga walang respeto yung mga supporters mo. Kung murahin si Mr. President, kung pagpara lait-laitin si Mr. President, sabi nga natin, no? Kung hindi nyo ho kaya respetuhin ang pagkatao ni Mr. President, respetuhin nyo naman ang kanyang posisyon bilang presidente. Kung may walang respeto man dito, no? Yung mga supporters mo, Vice President Sara Duterte, yan ang katotohanan. Yan lang ho, mga ka-action, mga kakampeng, no? Gin-share ko lang ho sa inyo yan. Maraming salamat ho sa ating mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Ako po ang inyong lingkod, si The Action Man. Have a good day, everyone.